My blessed Redeemer, I think of Him all that day long. I sing, for I cannot be silent. His love is the theme of my song. Redeemed, redeemed, redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, redeemed, His child and forever I am. I know I shall see in His beauty the King in His low-eyed light, who lovingly guardeth my footsteps and giveth me songs in the night. Redeemed, redeemed, redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, redeemed, His child and forever I am. Amen. Let's sing another song. Amen. Let's sing Jesus came into my heart. Jesus came into my heart. Sing. Sing. Which long I had sought, since Jesus came into my heart. Sing. Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Floods of Joy o'er my soul like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart. All the ladies sing. I sing. Amen. Sing all ladies. Everyone, since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, Floods of joy o'er my soul like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart, let's sing. There's a light in the valley of death now for me, since Jesus came into my heart. And the gates of the city beyond I can see, since Jesus came into my heart. Everyone, since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart. Floods of joy o'er my soul like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart, I shall go to the dwelling that sea I know. Since Jesus came into my heart, and I'm happy, so happy as onward I go. Since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, floods of joy o'er my soul like a sea billows roll. Since Jesus came into my heart. Amen. Next song, My Savior's Love. I stand amazed in the presence. First hands and now sing. I stand amazed in the presence of Jesus of Nazareth, and wonder how He loved me, a sinner condemned and thee. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be.
was in the garden, he prayed, not my will but thine. He had no tears for his own griefs, but sweat drops of blood for mine. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. On the land, In peace the angels beheld him, and came from the world of light to comfort him in his sorrows. He bore not soul that night. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Amen. Next. Isa ba that? Our great Savior. Nakalimutan kung ito ano, sir? Jesus, what a friend. Amen. Sing. Amen. Jesus, what a friend for sinners. Jesus, lover of my soul. Friends may fail me, foes assail me. He, my Savior, makes me whole. Hallelujah, a Savior. Hallelujah, what a friend. Saving, helping, keeping, loving. He is with me to the end. Jesus, what a strength in weakness. Let me hide myself in Thee. Tempted, pride, and sometimes failing, He my strength, my beauty wins. Hallelujah, what a Savior. Hallelujah, what a friend. Saving, helping, keeping, loving. He is with me to the end. Jesus, what a help in sorrow, while the billows o'er me roll. Even when my heart is breaking, He my comfort helps my soul. Hallelujah. Hallelujah, what a Savior. Hallelujah, what a friend. Saving, helping, keeping, loving. He is with me to the end.
Tayo po'y manalangin. Maraming Diyos, maraming salamat po sapagkat ikaw ang aming laging kasama. Ikaw po ang aming kapanatagan, ikaw po ang aming kayamanan. Salamat po ng marami sapagkat ang iyong pagligtas ay tunay na hindi namin kayang gawin. Hindi maubos ang aming pasalamat. Ang iyong biyaya ay tunay na mas malalim kaysa aming sala. At ang sino man na tinuruan ng may kaayusan at kaliwanagan sa iyong salita, ang pagkaligtas ay talagang dadalhin kami sa pagpapakababa. Dadalhin kami sa kapahingahan dahil hindi na kami ang tatrabaho. Kagaya ng Diyos na nagpahinga ng ikapitong araw dahil kumpleto na ang lahat. Hindi dahil siya'y napagod, kundi ang kanyang pagpapahinga ay dahil kumpleto na ang creation. Ganon din naman ang sino mang natiwala kay Jesus. Kumpleto na ang aming paraan ng kaligtasan. Kami po'y pahinga na at ang kapahingahan namin ay si Kristo. Kaya salamat po, isang araw ikaw ang nagsabi, magsiparito kayo sa akin, kayong mga nabibigatang bha at nangpapagal, at kayo'y aking papagpapahingahin. Ito ang kapahingahang natitira sa bayan mo, sa iyong mga anak, sa iyong mga hinirang, sa mga makasalanang pagod na sa kasalanan, sa mga makasalanang pagod na sa pagsisikap, lugurin ang Diyos sa pamamagitan ng gawang mabuti. Dahil ni Kristo, hindi na sa amin ang pagsisikap ng kaligtasan. Pahinga po kami sapagkat tinapos na ginawa na ni Kristong lahat ang kaligtasan. Maraming salamat po. I-bless you po na matapos naming maligtas, mapaglingkuran ka naman namin ng may buong katapatan hanggang wakas. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang inyong mga anak. Pagpalain po ang mga nanonood, nakikinig sa live stream. I-bless niyo po ang bawat isa na nasa kanya-kanyang tahanan, nasa iba't ibang probinsya, maaring kung nasa ibang bansa. Hiling po namin na ikaw ang magpara sa bawat isa upang lalo kaming maglingkod habang bibigyan mo kami ng pagkakataon. Inaalala po namin, O Diyos, ang mga namiminuno sa amin mula sa aming Pangulo hanggang sa pinakamababang pamunuan, hanggang sa aming pong nangangasiwa ng kapayapaan, kaayusan, pangkalusugan ng bansa, pang-ekonomiya, pang-edukasyon, lahat po na nakakatulong para sa kabutihan ng pamayanan, ng mamamayan, lalo na nga po upang ipahayag ng malaya ang iyong salita. Kami po'y dumadalangin na inyo pong lalong patatagin, pasaganain. Maraming salamat po sapagkat kami po ngayon ay narito at mag-aalay ng papuri muli sa iyo. Ingatan po ang mga kapatid namin maaring merong nasa daan pa at ganoon din man po mga may karamdaman na hindi namin nakasama. Ikaw din po ang humipo sa kanila mapagaling. Dinadalangin din po namin, O Diyos, dinadala sa iyo ang mga hanap buhay ng iyong mga anak. Pagpalain po ang mga kabuhayan, negosyo, ay inyo pong paunlarin. At ang mga nagsisipag-aral, sila po inyong papagtagumpayan at maingatan po sila na sila ay nasa katuwiran at kabanalan at sa pananampalataya nagpapakatibay. Ingatan niyo po bawat nanay, bawat tatay na nagsisikap para sa kanilang pamilya. At ganoon din man po mga kabataan namin na nagtatapat po sa inyo. I-bless you po ang kabuuan po ng iglesyang ito. Patuloy naming mapaglingkuran ka. Maraming salamat po sa hapong ito. Minsan pa, ikaw po ay mangusap sa amin. Kagalakan namin ang inyong kagandahang ginagawa sa bawat yugto at bahagi ng buhay namin sa araw-araw. Dinadalangin po namin ang mga pastors and missionaries sa loob at sa labas ng aming bansa, mga simbahan, mga misyon. Pagtibayin niyo po, tugunan ng mga pangangailangan, lalo ngayon sa panahon ng pandemya na apektado po ang mga simbahan, apektado ang mga gawain, pero alam po namin ang katagumpayan ay hindi po imposible. Ikaw ang aming kasapatan sa lahat ng panahon. Maraming salamat po. Sumayo po ang kaluwalhatian. Dalangin namin ang lahat na may pasasalamat sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Lahat po magsabi ng malakas na Amen. Amen, amen. Magandang hapon po. Magbabasa po tayo ng salita ng Diyos. Tawagin po natin uli yung ating mga magbabasa para sa hapong ito. Sino magbabasa ngayon? Okay, Brother Malto. Pangunahan niyo na. Kayo na ni Brother Francis. Magandang hapon po sa ating lahat. Atin pong muling babasahin ang salita ng Diyos sa Lamentations chapter 5, verses 1 to 22.
Babasahin po natin ang salitan at suling talata po. Sabay-sabay po tayong lahat. Iyong alalahanin, O Panginoon, kung anong dumating sa amin, iyong masdan at tingnan ang aming pagkadusta. Aming mana ay napasa mga taga-ibang lupa, ang aming mga bahay ay sa mga taga-ibang bayan. Kami ay mga ulila at walang ama, ang aming mga ina ay parang mga bao. Aming ininom ang aming tubig sa halaga ng salapi, ang aming kahoy ay ipinagbibili sa amin. Ang mga manghahabol sa amin ay nangasa aming mga leeg, kami ay mga pagod at walang kapahingahan. Kami ay nakipagkamay sa mga taga-Ehipto at sa mga taga-Assyria upang mga busog ng tinapay. Ang aming mga magulang ay nagkasala at wala na, at ang aming pinasahan ng kanilang mga kasamaan. Mga alipin ay nangagpupuno sa amin, walang magligtas sa amin sa kanilang kamay. Aming tinatamo ang aming tinapay sa pamamagitan ng kapahamakan ng aming buhay dahil sa tabak sa ilang. Ang aming balat ay maitim na parang hurno dahil sa maningas sa init ng kagutom. Kanilang dinahas ang aming mga babae sa Sion, ang mga dalaga sa mga bayan ng Huda. Ang mga prinsipe ay nangabibitin ng kanilang kamay, ang mga mukha ng mga matanda ay hindi iginagalang. Ang mga binata ay nangapapasan ng gilingan, at ang mga bata ay nangagdudula sa lilim ng kahoy. Ang mga matanda ay wala na sa pintuang bayan, ang mga binata ay wala na sa kanilang mga tugtugin. Ang kagalakan ng aming puso ay naglikat, ang aming sayaw ay napalitan ng tangisan. Ang putong ay nahulog mula sa aming ulo, sa aba namin, sapagkat kami ay nangagkasala. Dahil dito, ang aming puso ay nanganupaypay. Dahil sa mga bagay na ito, ay nagdidilim ang aming mamata. Dahil sa bundok ng Sion na nasira, nilalakaran ng mga Zora. Ikaw, O Panginoon, nanatili mapakailanman. Ang iyong luklukan ay sa salit-saling lahi. Bakit mo kami nililimot magpakailanman at pinababayaan mo kaming totoong malaon? Manumbalik ka sa amin, O Panginoon, at kami ay manunumbalik. Baguhin mo ang aming mga araw na gaya ng una. Sabay-sabay po tayong lahat. Ngunit itinakwil mo kaming lubos, ikaw ay totoong napuot sa amin. Maraming salamat po muli sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Makakaupo na po tayong lahat. Every morning when I wake to see the sun, I can't help but think about the Lord and all the things He's done. He meets my every need. You know He's been so good to me, and I can't help but praise the Lord for all He's done. For all He's done, I'm gonna lift my hands and praise Him for all He's done. I'll try to live my life to please Him, even though I don't deserve to live. My life has just begun, and I can't help but praise the Lord for all He's done. There are many things that I can praise God for.
I stood and now until I die, there'd still be many more. If I could mention only one, I've had to thank Him for His Son, and that's enough to praise the Lord for all He's done, for all He's done. I'm gonna lift my hands and praise Him for all He's done. I try to live my life to please Him, even though I don't deserve to live. My life has just begun, and I can't help but praise the Lord for all He's done, for all He's done. I'm gonna lift my hands and praise Him for all He's done. I try to live my life to please Him, even though I don't deserve to live. My life has just begun, and I can't help but praise the Lord for all He's done. Even though I don't deserve to live, my life has just begun. And I can't help but praise the Lord for all He's done. For all He's done. For all He's done. At sa lahat ng kanyang ginawa sa atin, napakabuti po ng ating Panginoon. Amen. Purihin po, Panginoon. Yun na lamang pong kaligtasan natin. Yung maunawaan po ang kaligtasan at ito'y makamtan, talagang wala po itong kapantay. Okay, buksan po natin ating Bible sa Luke chapter 19. Ating pong napag-aralan last Wednesday, tungkol po kay Zacchaeus, at hindi po lahat ay ating nataker, pero ilang mga bagay po. Muli, tayo po tumayong lahat, basahin po natin ito. Luke chapter 19, 1 and 2. Basahin lang po muna natin yung 1 and 2. Mamaya natin basahin lahat, ha? 1 and 2. Luke 19, 1 and 2. Sige po, kung nariyan po kayo, sabay-sabay po tayo, basahin po natin. Ready? Begin. And Jesus entered and passed through Jericho. And behold, there was a man named Zacchaeus, which was the chief among the publicans, and he was rich. Alright, tayo po'y manalangin. Ang pamagat po ng ating pag-aaral, si Zacchaeo, noon at ngayon. Ama naming Diyos, maraming salamat po. At ang iyong salita ay isang laging hamon, pagpapala, turo, saway, kalakasan, karunungan, kahandaan. Iba-iba po ang idinudulot ng iyong salita. Hinuhubog kami upang kami lalong maging mas kawangis ng aming Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po sa hapong ito, sa lahat po ng nakakapakinig ng iyong salita, at dalangin namin ang iyong presensya laging mahalaga po sa amin. Narito man kami sa bahay panambahan o saan man kami naroon, ikaw nagsabi na ang iyong presensya ay naroroon. Ang iyong favor, ang iyong pandinig, at ang iyong kamay ng pagpala, ang iyong protection, ang iyong provision, kapag ka sa iyong pangalan ginagawa, ito ay napakahalaga.
at ito'y kinalulugdan mo. At salamat po sa maghapon na pwede kaming manambahan sa umaga at sa hapon. At ito po ang aming buhay na kinalulugdan. Isang araw po, pagdating namin sa langit, ay walang tigil na kagalakan sa iyong presensya. Walang tigil na pagkamangha sa iyong kagandahan, karunungan, kapangyarihan. Napakaliit ng planet Earth na aming ginagalawan, ngunit ito'y napakalaki sa amin kung aming titignan at kung aming lalakbayin. How much more ang kaharian ng Diyos na nasa labas ng universe na ito? Gaanong lawak ng langit at gaanong kaganda ng langit na ikaw nangako na lahat ng mga taong naligtas ay pinangakuan mo ng kanya-kanyang tahanan. Gaano kalawak ang langit na ito na hindi ito kayang punuin at hindi kayang magsikip? Lord, ang kagandahan ng langit ay hindi kayang ilarawan dila ng tao sapagkat hindi pa pumasok sa isip at sa puso ng tao ninuman. At hindi marapat bigkasin ng dila ng tao dahil hindi niya kayang ilarawan ano ang meron sa langit ayon sa kanyang katuruhanan dahil hindi po ito material world. Hindi po siya ari sa bakal, sa tanso. Hindi po siya ari sa ginto na meron po kami dito sa lupa. Ang mga salitang ito ay larawan ng naiintindihan namin, mga lingguwaheng naiintindihan namin, ngunit hindi namin kayang gawing reference ang lupa sa spiritual kingdom. Kaya Panginoon, maraming salamat po. Ikaw na magpala sa bawat isa, ang kalalakan namin na naghihintay kami at we are excited, Lord, isang araw makita ang iyong kaharian. Hinihiling namin ang pagpapala mo sa bawat isa at dalangin namin ang lahat sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Lahat po, Amen. Amen. Maraming salamat po. Bago po tayo dumako dyan, Matthew chapter 24, bilang paalala lang po sa ating lahat. Ano po, dahil ang mga tao po ay talagang sari-sari ang mga balita na lumalabas at yung iba ay talagang pagdidibdibin mo, matatakot ka, pero ang salita ng Diyos ang ating kapanatagan. Matthew chapter 24, ito po'y paalala lang, ang mensahe po natin nasa Lucas 19, pero bilang sa atin ay paalala. Sabi sa talatang 4, nagtanong po kasi mga alagad, talatang 3, and as he sat upon the Mount of Olives, sa Tagalog na nga kapatid, pakilagay natin sa Tagalog, at samantalang siya ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? It's number 1. Ano ang magiging tanda ng iyong pagparito? Number 2. At ang katapsan ng sanlibutan? Number 3. Meron po silang tatlong tanong. Well, sinagot po yan ng Panginoon sa Matthew chapter 23, pero meron po siyang ibinilin, kaya doon lang po tayo sa paalala. No? Verse 4. Next verse, talatang 4. Oo, siya'y nangagbibigkis. Tama ba yan? Number 4, nabago yata ito Matthew 24:4. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo, huwag kayong mailigaw ni numan. Next, verse 5. Bakit daw? Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mga nagsasabi, ako ang Kristo. Taga saan nga ba yan? Nagsasabing yan? Taga saan? Marami nagsasabi niyan, pero meron din dito sa Pilipinas. Ako ang Kristo. Ako ang Son of God. At, ayan ang nangyari. Ililigaw ang marami. Ayun po, nakakalungkot. Marami ang naligaw kasi naniniwala na yun na nga ang Kristo. Pero siguro, tingnan niyo yung palad, ano? Tingnan niyo kung merong bakas ng pagkapako sa krus. Baka wala. Pagka meron, palilis yung damit kung meron ding tinamaan ng sibat sa tagiliran. At baka wala. Kapag ka ganon, ito yun. Nag-aangking ako ang Kristo at inililigaw ang marami. Okay po. Next, verse 6. Verse 6. Iyon ang isa, naiingatan daw po natin.
yung mga nag-aangkin ako Kristo at liligaw ang marami. Then, verse 6, at mga kakarinig kayo ng mga digmaan. Makakarinig tayo ng mga laban-laban, nagdidigmaan. At mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. At panibago pang bumabango na maglalaban daw itong ganitong bansa. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan. Sapagkat, kinakailangan ito'y mangyari, datapwat, hindi pa ang wakas. Tama ba? Verse 6. Hindi pa yun ang wakas. Pero madidinig nyo na yan. Tatang 7. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa. At ang kaharian laban sa kaharian. At magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Nung sabihin yan, future, At nagaganap yan paunti-unti. Paunti-unti. Habang lumalapit yan, padalas ng padalas ang interval. Palapit ng palapit ang interval. Padalas ng padalas. Yung mga yan. Paggutom, palala ng palala, lindol, parami ng parami, yung laban-laban, parami ng parami ang bilang. At yan naman totoo. Historically, yan po ang record. Hindi tumigil ang mga digmaan kahit na nagkaroon ng United Nation. Dumami pa rin ang dumami. At lilindol sa iba't ibang dako, parami ng parami. Verse 8. Datapwat, lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Sabi rito sa verse 8, all these are the beginning of sorrows. So lahat ng yan, mapapanya natin, mararanasan natin, mababalitaan natin. Pero sabi niya, lahat ng mga bagay na ito, huwag kayong maglumihanan, huwag kayong padaya, lahat na yan, simula. Kristiyano. Habang tumatagal po yan, palala ng palala, padalas ng padalas, pahirap ng pahirap. Pero pagbabalik ng Panginoon, palapit ng palapit. At ang ating pagkatubos, pagpunta sa langit, palapit din ang palapit. Kaya itong naranasan natin ito, pandemya, mga away-away ng mga bansa, kampi-kampi, grupo-grupo ang mga bansa, sabi ng Bible, huwag kayong magulumihanan dyan. Yan ay simula lamang ng kapighatian, ng kalungkutan o ng kahirapan. Simula. Kaya, hindi ko alam kung gaano nakatagal ito na nagsimula, pero kasama na po tayo sa ganitong bahagi. Kung kailan nagsimula yan, bahagi na po tayo. Kaya palapit na po tayo ng palapit. Kaya ang pwede natin gawin, mga kapatid, ay talagang tumayo tayo kung saan tayo dapat tumayo. Kung ako'y anak ng Diyos, sabi nga ni Joshua, di ba? Nasa mountain, nasa valley of decisions siya. Joshua chapter 24. Tingnan natin yon. Mga 2:30, tapos na po tayo niyan. Joshua chapter 24. Tama ba? Alaw na tayo nagsimula. 2:30. Tapos na tayo. Joshua chapter 24. Payag ba ka nun? 2:30, tapos na? Amen. Okay po, di ba? Start tayo ng maaga. Joshua chapter 24. Verse 15. Verse 15. Sabi niya rito, and if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we made our choice. We will serve the Lord. As for me and my house. Solid kang pamilya, nakapili na kami, pumili kayo ng inyo, kung gusto niyong paglingkuran ang Diyos ng ating mga magulang, o ang Diyos ng mga Amoreyo na inyong kinatatayan ngayon. Pero ako, sabi ni Joshua at ang aking pamilya, maglilingkod kami sa Panginoon. 16. And people answered and said, God forbid that we should forsake the Lord to serve other gods. For the Lord our God, He it is that brought us up and our fathers out of the land of Egypt.
from the house of bondage, and which did those great signs in our sight, and preserved us in all the way wherein we went, and among all the people through whom we passed. And the Lord drave out from before us all the people, even the Amorites which dwelt in the land. Therefore will we also serve the Lord, for He is our God. Ganda po ng kanilang stand. Ang ganda ng kanilang statement. Ang ganda po ng kanilang conviction. We will serve. At lupad po naman nila. Yung mga matatanda na yan, yung mga unang henerasyon na yan, yung mga pumasok na henerasyon sa lupang pangako, kasamahan ni Joshua, nanindigan po sila. Later on, pagdating sa Book of Judges, nung mamatay na itong henerasyon na ito, sumunod, bumangon ng henerasyon na hindi nila kinalala ang Panginoon. Yan po ang nangyari. Kaya paalala po sa atin, kinakailangan lang tayong pumili. Sa ating panahon ngayon, choose you this day whom you will serve. Let us serve the Lord, kagaya po ng ginawa ng panahon. Okay, punta po tayo sa Lucas Kapitulo 19. At dito po, pinag-aralan po natin, nakita natin ang mensahe sa atin ng Panginoon. Si Zaccheo noon at ngayon, may tamang sinimulan, pero kanyang napabayaan. Si Zaccheo noon at ngayon, may tamang sinimulan, ngunit kanyang pinabayaan. Ano ba yung pinabayaan niya? Sa simula pa lang, ang pangalan niya, napakaganda, di ba? Ang kahulugan ng kanyang pangalan ay pure. Yun ang kahulugan ng pangalang Zacchaeus. Pure. Ibig sabihin, kung nasa tiyan pa lang siya ng kanyang ina, o kaya bagong panganak siya, pinapipili sila ng pangalan, tinignan na nila ano ang gusto nilang maging buhay ni Zacchaeus. Kaya yung pangalang ibibigay namin sa aming anak, may koneksyon sa uri ng buhay na gusto namin maging buhay ng aming anak. Kaya yun ang pinili niya. Nung isang gabi, nagbibiroon kami ni Sister Donna. Ang pangalang Judas, maganda. Maganda yun yung Judas. Kaya lang pumangit. Gawa nga ng ginawa ni Judas na naghudas. Na-i-connecta yung pangalan niya sa ugali niya, sa kasamaang ginawa niya. Kaya sabi nga, nagkukuntang bibiroon kami ni Sister Donna, si Judas, ang ganda ng pangalan, pero kahit pagandahin mo ang bigkas, palambingin mo, pangit pa rin. Bisin mo nga ng malambing ang pangalang Judas. Bigasin mo ng malambing ang Judas. Judas. Alika, Judas. Baby Judas, alika. Pangit, ano? Kahit, ewan ko kung magugustuhan niyo magpangalan ng anak na Judas. Judas, kumain ka na ba? Kahit palambingin niyo ang pangalang Judas. Dahil naiis niyo lagi yung ginawa ni Judas, pangit pa rin. Kaya kapag ka nakapangasawa kayo, ang pangalan Judas, kahit malambing kang asawa at lalambingin mo, sabi niya, Judas? Asan ka? Judas? Talagang pangit pa rin. Itong pangalang Zacchaeus, napakaganda, pure. Ha? Ang kahulugan ni dalisay, honest, undivided heart, yun ang gusto niya, talagang solid for the Lord. Pero yung sinimulang maganda ng kanyang magulang, pinalaki siya ng maayos, somehow, nagkamali si Zacchaeus. May mga pinili siya sa kanyang buhay. Pero salamat, kapag ka ang mga magulang malalim ang panalangin, ginawa nila yung kanilang best, most probably, yung kanilang anak sa bandang dulo, yung panalangin yung mga parents, didinggin pa rin. Kahit na nagpakasama-sama yung kanilang anak, kasi yung kasamaan ni Zaccheo, in public na Hindi na po siya lihim tumarbaho ng masama. Talagang kilala na siya ng bayan. Oho. Kaya kung hindi tayo magiging maingat, magiging kagaya tayo ni David, si Absalom, kanyang anak na mahal, yun ang nagrebelde sa kanya. Yun ang naging kalaban niya. Yun ang nag-alis sa kanya sa trono. Pero nung mamatay yung kanyang anak na si Absalom, talagang grabe iyak ni David. 2 Samuel 18:33, sabi niya, "Oh, my son, Absalom, my son, Absalom, would I have died instead of you, O Absalom, my son, my son." Kaya kung babasahin niyo ito, i-dramatize niyo
hiyaw, lungkot ni David. Talagang malungkot na malungkot ang tatay kay Absalom. Pero hindi niya po ito pinalaking para maging masamang tao. Now, paano ang tao naliligaw? Dalawa. Una, nadaya. Pangalawa, kusang sumuway. Nadaya, kusang sumuway. Nang mga simulain na hindi dapat limutin at nag-isa-isa po tayo, may 15 po ako na ibigay sa inyo, magkaroon ng magkakasamang pananalangin. Marahil yung bata pa siya, madali siyang makasama sa prayer. Pero nang lumaki na siya, may schedule po ako, hindi ako pwede, ayokong sumabay sa inyo, mahaba kayong mag-pray, and so on, and so on. Hindi mo na makasamang manalangin. Kapag ang mga anak natin, hindi na natin makasama sa pananalangin, mahirap po yun. Kaya sikapin natin, sikapin natin as much as possible. Hanap tayo ng paraan, mga parents, sadyain natin ang ating mga anak para makasama pa rin natin sila sa pananalangin. Pangalawa, pangunahan ng magkakasama sa kasiyahan. Humanap tayo gumawa tayo ng masasang activity sa ating pamilya. Pangatlo, alagaan ang pakikipag-usap sa mga kasambahay. Don't forget communication. You communicate sa mga kasambahay. Huminahon kapag may nakagagawa ng mali. Pag may nagkakamali, temperature, blood pressure, danahan. Yung nasasabi mo ng galit, sabihin mo naman, pwede nang mahinahon. Pwede rin yan ng mahinahon. Huminahon kapag kami nakakagawa ng pagkakamali. Panlima, iwasan ang maling akala at naipalagay na tama. Iwasan na yung maling akala ay maipalagay na tama. Kasi usually yun ang tao. Common sa atin yan. Pagkaakala natin, pwede nating maipalagay na tama yung ating akala. Panganim, patulungin sa iba't ibang gawain sa bahay. O patulungin natin sa ating trabaho. Kayo mga magulang, dinadala ang anak nila sa trabaho, pinatutulong mag-staple, pinatutulong maglagay ng tape, pinatutulong maglagay ng snowflake. Naalala ko noon ang aming nanay, ganyan, kasama kami sa trabaho. Patulungin sa iba't ibang gawain sa bahay, ipaliwanag ang halaga ng tibay sa pagpili ng tama. Papaliwanag natin bakit mahalaga ang paggawa ng tama. Pangwalo, iparamdam ang kirot ng tamang disiplina, kaya tayo namamalo. Pero pagka malaki na, hindi na kinakailangan ng palo, usap na lang. Ugaliin na niyayakap ang bawat miyembro ng pamilya. Yung hug ba? Embrace. Kahit na dito lang, sa tabi. Ipaliwanag ang halaga ng iba ng paramdam ang kirot ng tamang disiplina at ugaliing niyayakap ang miyembro ng pamilya. So tayong mga parents, ihag pa rin natin yung ating mga anak. Kahit malalaki na yan. Kayong mga anak, huwag kayong, pagka inaakbang kayo ng magulang nyo, huwag kayong parang asiwa kayo na, laki na ako, yun na akong parang tratuhin bata. Hindi. Kayo din, mga anak, iyakap kayo sa inyong mga magulang. Sa inyo, mga kapatid, yan. Pamilya, paramdam. Ugaliin niyayakap ang miyembro ng pamilya. Maraming tao kung gutom, uhaw sa yakap. Kaya kung kayo may kaibigan, at alam nyo na siya'y may problem sa family, babae sa babae, lalaki sa lalaki, we can hug. Although sa Amerika, bawal yon. Kasi po, pagka babae sa babae, lalaki sa lalaki, umakbay ka lang, pagkakamalang kayong homosexual. Kaya ayaw nila. Naalala ko, may punta rito mga galing Amerika, inakbayan ni Daniel yung isang kabataan. Inalis yung kamay niya. Sabi ng tatay niya, "No, son, it's okay. Here in the Philippines, it's okay. When somebody put his arms around you, it's okay. It means you're okay." Naintindihan ng isa. Kasi cultural differences. Iparamdam lahat yan. Ipamulat ang mga salitang masarap pakinggan. Thank you, I'm sorry, please, I appreciate, I love you, forgive me. Ano pa yan? Kung ano man, ng mga salita pa. May kulang pa rito. 11, itatag ang masayang gawi ng pagkakaloob sa Diyos. Turuan nyo silang maging giver. Kasi ang mga anak, mga bata, pag usually yan, hingi. Pero turuan natin silang magbigay. Maging generous sila. Training na po nila ang magbigay. Kaya maganda, mga bata pa, tinuturuan ng magbigay ng ikapu, 10% tithes at offering nila. Tuturuan nyo na. Umambag sa misyon. Umambag sa mga gawain. Tuturuan nyo, kahit kayo magbibigay. O si anak, ibigay mo to. O anak, ibigay mo to. Tinetrain natin sila.
para hindi maging magsilakihang madadamot at mga antiwala na sa pera. Then ipakita upang tularan ang pagtulong sa kapwa. Ayan, isa po yung pagtulong natin sa kapwa na nakikita nila, we are training them para isang araw meron silang heart for the poor, for the needy, for the weak. Pang-13, ipaunawa na ninyo na paano nilulutas ang problema. Kasi po, may mga tao ngayon, hindi sila nag-uusap sa pamilya at ang paglutas ng problem, hindi nila alam paano nilulutas yung problema. Kaya pag sila nagka-problem sa bahay, hindi nila alam kung paano gagawin. Dadaanin sa galit, dadaanin sa dabog, dadaanin sa pananakit. Kung saan dinadaan. Hindi po ganoon ang paglutas ng problem. Pinag-uusapan po ng maayos. Kaya sa pamilya, ang mga anak natin, mga magulang, isang araw wala tayo sa kanilang tabi. Pag alis natin sa tabi nila, paano kaya sila pag may mga problema na sila? Kaya gusto natin silang matuto. Pang-14, magtulong-tulong paunlarin ang kinabukasan. Ay, tatanim na natin sa nila sa murang isipan, ang magtrabaho ay maganda, pero mas maganda kung marunong kayong magnegosyo. Maganda na responsable ka sa trabaho, pero sa trabaho, pinayayaman mo yung may negosyo. Pag ikaw ang nagnegosyo, ang pinayayaman mo yung lahi mo. Kaya, negosyo. Magtrabaho at mag-isip ng negosyo. Pang-15, magkaisa sa paglago at pagtatapat sa pananampalataya. Ito pang mahalaga. Lahat tayo nagbabasa ng Bible, lahat tayo mahal natin ang salita ng Diyos, lahat tayo sinusuri sa pamagitan ng salita ng Diyos. So yun po nakita natin sa buhay ni Sakeo, kasi ang pangalan niya ay Sakeo, pure, pero ang sabi ng Biblia, kilala siyang makasalanan, magnanakaw ng buwis sa tao. Alright, sa tignan po natin, verse 3, Luke 19:3. Luke 19:3 po tayo. Luke 19:3. Konti na lang oras natin. Luke 19:3. Pero, ito pa rin ko yun. Tapos ako ng 1:30, 2:30. Luke 19. Verse 3. Ayan. At pinagpipilitan niyang makita si Jesus kung sino siya. At hindi mangyari dahil sa maraming tao sapagkat siya'y pandak. At tumakbo siya sa unahan, umakyat sa isang punong kahoy ng sikamoro upang makita siya sapagkat siya'y magdaraan sa daan yon. So matalino po si Sakeo. Tinignan niya kung saan dadaan si Jesus, binasa niya ang rota, dadaan siya doon. Tumakbo siya doon. Umakyat siya sa puno. Isa po na gusto ko pong makita natin, mga kapatid, alam ng Diyos sa kasaysayan, dadating ang tagpong ito. Sa lahat ng mga honest, mga tapat na makilala ang Panginoon, sa mga taong interesado sa ating Panginoong Hesukristo, meron na po siyang inilaan na mga provision, paano hindi mahahadlangan ang paglapit nyo sa Panginoon. Kapag gusto ng taong lumapit sa Panginoon, ang Diyos naglalagay ng provision. Pag gusto nyo lumapit sa Panginoon, naglalagay siya ng paraan para ikaw ay hindi mahadlangan at ikaw ay makalapit sa Panginoon. Kaya pangalawa po nating punto, letter A yung una. May mga nasimulan, magandang nasimulan, pero napabayaan. Yun yung una. Kaya meron tayo dong inilagay na 15 hindi dapat pabayaan. Pangalawa, letter B. Bago niya planuhin, naglaan na ang Diyos sa atin. Bago natin planuhin, naglaan na ang Diyos sa atin. Ito po ang isang realidad ng kagandahan at kabutihan ng Diyos sa atin. Nagpaplano siya kung paano niya makikita si Jesus. Nagpaplano siya saan dadaan si Jesus, tatagpuin niya dun sa may unahan. Bago niya pa niya planuhin, ang Panginoon, alam niya na yon, nagpasibol na siya ng sycamore tree. Sycamore tree. Iningatan ng Panginoon ang sycamore tree na ito. Nag-provide ang Panginoon ng taong magtatanim. Alam niyang isang araw aakyatin ito ni Sakeo. At ang punong ito ang magiging dahilan para makita niya ang Panginoong Hesukristo.
kayo at saka ako ay nagpaplano. Kapag mabuti ang inyong plano, pag natumbok nyo ang kalooban ng Diyos, nalugod nyo ang Panginoon sa inyong pinaplano, nauna na siya sa inyo. Ando na ang kanyang sagot para mangyari yung hindi kaya. May hadlang man, pero dahil ang Diyos nauna na, may susyo na siya. Hindi na ni Sakeo mapatangkad ang kanyang sarili. Hindi niya mahawi ang mga tao. Pero mayroong probisyon ang Diyos. May puno ng sikamoro. Ito mga minamahal, kung kayo po mayroong paglapit sa Panginoon, may inilaan ng sycamore tree para sa inyo. May inilaan na ang Diyos na sycamore tree para sa akin. Hindi mahahadlangan. Dahil ang Diyos, kung paplano kayo, nauna na siyang nagplano sa buhay natin. Amen? Gusto nyo mag-asawa? Gusto nyo makapag-asawa ng matino? Gusto nyo makapag-asawa ng makadiyos? Minsan maraming nag-a-apply. Maraming possibilities. Marami kang kinukonsider. Pero bago pa po kayong plano, meron na ang Diyos, tao, para sa inyo. May ginawa na siya. Sa araw na kayo pwede na mag-asawa, magkikita-kita kayo. Gaya ng ginawa sa mga nauna sa inyo. Kaya bago pa niya planuhin, naglaan na. Bago pa natin planuhin, naglaan na ang Diyos para sa atin. Kaya pagtakbo niya ron, meron na po doong punong sycamore tree. Sabi nga, naalala ko tuloy si Pastor Porto, sabi niya, pati yung sanga na nakabalagbag sa kalsada, parang nakita niya yung puno ng sycamore tree. Pero sabi niya, pati yung sanga na nakabalagbag, pinatubo ng Diyos yung sanga doon, para doon uupo si Sakeo. Hindi ko makalimutan yung preaching niya na. Kaya totoo po yun, mga kapatid. Believe in God's divine providence. Pag sinabing providence, galing po sa dalawang salita. Pro-video. Nakita na ng Diyos to see before. Nakita na, kumbaga sa panonood, sabi mo, panoorin mo, ang ganda nitong ano. Napanood ko na yan. Napanood ko na yan. Ganon, ano? Kaya sa Diyos, bago niya ikwento, Lord, tingnan niyo, meron po ng sycamore tree. Hindi dahil dito. Alam ko na yan, anak. Ako naglagay niyan dyan. Lord, buti na lang meron pong nagmalasakit sa akin, nawawala ako, hindi ko alam kung anong daan. May taong dumating. Ako naglagay dyan, anak. Alam ko na yan. Nasiraan ako ng sasakyan ako, hindi mo man din ako marunong mag-repair. Buti may tumigil. Alam ko na yan, anak. Ako nagpa-provide niyan. Meron kaming sakit na walang doktor na buti na lang may dumating na doktor na nakakaalam. Anak, nakita ko na yan. Ako nag-provide niyan bago ka pa magplano. Bago ka pa maghanap, bago ka pa magtawag. Ako ay nag-provide na para sa iyo. Kaya bago natin planuhin, naglaan na ang Diyos sa atin. Wala tayong dapat ipag-alala. Pagka tao mahirap, pagka ako namatay, huwag niyo ako ipalibing. Balutin niyo lang ako sa banig at ako inyong sunugin para walang gastos. Bakit kayo naman problema sa kabaong? Ba't kayo naman problema sa libing? Bago pang mangyari ang araw na yan, may provision na po ang Diyos sa atin. Amen? Ganyan po yan. Laging hindi tayo pababayaan. Si Sakeo ay nagplano na umakyat sa puno ng sycamoro upang makita si Jesus. Ang hindi niya alam, matagal nang inihanda ng Diyos ang puno ng sycamoro para sa kanya sa araw na yon. Kaya huwag kayong mga balisa sa 6:31. Anong aming kakainin, ano ang aming inuin, ano ang aming daramtin, sapagkat lahat ng mga bagay na ito ay siyang hinahanap ng mga hintil. Yamang talastas ng inyong ama sa kalangitan, kinakailangan nyo ang lahat ng mga bagay na ito. So lahat ng inyong kailangan, alam na po ng Diyos. Nagplano pa lang tayo, meron po siyang inilaan para sa atin. Pangatlo, verse 5. Verse 5. At nang dumating si Jesus sa dakong iyon, siya'y tumingala. Ang sinabi sa kanya, Sakeo, magmadali ka. At bumaba ka, sapagkat ngayon kinakailangan ako'y tumuloy sa bahay mo. Bumaba ka. Yun ang utos ng Panginoon. Tumingala at sinabi sa kanya, Sakeo, bumaba ka. At kinakailangan akong pumunta sa inyo. Nais mong makita natin yan, kinakailangan siyang bumaba upang makamtan ang pagpapala. May blessing na nakaabang. Inilaan na ng Diyos.
Pero kinakailangan niyang bumaba sa puno ng sikamoro. Minsan, may mga hadlang, alam niyo po, hindi niya matatanggap yung gusto ng Diyos ibigay sa kanya. At hindi sinabi ng Panginoon sa kanya, habang siya nasa taas ng puno, bumaba ka dyan. Bumaba ka. At ako'y kinakailangang tumuloy sa bahay mo. Ibibigay ko doon sa bahay mo. Sa bahay mo tatanggapin. Pero bumaba ka dyan. Kaya minsan, meron tayong kinalalagyan na kinakailangan muna tayong bumaba sa kinalalagyan natin, iwan natin yung kinalalagyan natin, bumaba tayo para maisama mo siya sa bahay mo. Gusto ng Panginoon sumama sa bahay mo eh. Gusto niyang tumuloy sa bahay mo. Pero hindi mangyayari yun kung hindi ka mababa daan. Minsan, ang taas ng ating pag-aalala. Minsan ang taas ng pag-aalala ng tao. Parang puno ng sikamoro na inaakyat ng tao. Kinakailangan mo, bumaba ka dyan sa mataas na dako ng pag-aalala. Pumanatag ka. Magtiwala ka. Sasama ko sa bahay mo. Nawa lahat tayo, kasama natin ang ating Panginoon sa ating kanya-kanyang bahay. Kasi minsan parang hindi natin siya kasama kapag punong-puno tayo ng pag-aalala. Bumaba ka sa mataas na level ng kadamutan, pagiging makasarili, pagiging mayabang, pagiging mapagmataas, pagiging argante. Bumaba ka dyan. Kung gusto mo akong makasama sa bahay mo, kung gusto mong samahan kita sa iyong bahay, merong kayong iiwanan. Bababa kayo doon. Kasi minsan doon tayo nakasakay eh. Doon na po tayo nakatungtong, doon na tayo nakasakay sa ating tiwala sa mga bagay na material, o kaya sa magagawa ng gobyerno, o kaya sa magagawa ng pera, o sa magagawa ng siyensya. Sabi na po nang bumaba ka dyan. At ako ay tutuloy sa bahay mo. Kaya nang utusan siyang bumaba, sa itaas ng puno ng sikamoro, kung hindi niya gagawin, hindi niya makasama si Kristo. Bumaba tayo mula sa puno ng sarili nating mga piniling puno, sariling paraan, sariling desisyon, dahil kung hindi gayon, merong mawawala sa atin, sa ating buhay. Sa mga kapatid, isa pong lesson, kinakailangang bumaba upang makamtan ang pagpapala. May mga bagay, kalagayan na kinakailangan tayong bumaba. Pang-apat, verse 6. At siya'y nagmamadali at bumaba. At siya'y nagmamadali at bumaba. At tinanggap siyang may tuwa. Nabagong pamilya ni Isakeo. Sabi dito, at siya'y bumaba. Alam niyo po, yung puno na naroon si Isakeo sa taas, nang siya'y bumaba, si Kristo naman ang umakyat sa puno. Ibang puno nga lang ang inakyatan ni Kristo. Yung puno na yun. Kinakailangan kang bumaba, ako ang itataas. Si Kristo naman ang bumaba mula sa langit, para ikaw naman ang tumaas. Alam niyo po ang karunungan ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos sa inyo at saka sa akin. Minsan hindi natin gusto yung kanyang style. Hindi natin minsan kaagad makuha ano ba ang gusto ng Panginoon na gawin. Minsan ayaw nating bumaba. At pagka bumaba tayo, sumunod tayo, nagmamaktol tayo. Pwedeng magmaktol ang tao. Habang sumusunod, habang nagsisimba, laban sa loob ang pagsimba. Minsan ginagamit ang ating mga magulang, magsimba ka, mag-choir ka, mag-practice ka, umawit ka, magturo ka, mag-ayos ka, magtapat ka. Minsan ginagamit ng Diyos ang mga tao. Ngayon, ang maganda po dito kay Isakeo, siya'y nagmamadali. Yung salita ng Panginoon, hindi niya pinaghintay ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya meron pong panalangin sa Biblia, sa Matthew chapter 6. Sundin ang loob mo dito sa lupa, kagaya sa langit.
Alam niyo po yung pagsunod na mabilis. Mabilis na may excitement. Mabilis na may kagalakan. Pagsunod na may kagalakan. Bumaba siya at tinanggap niya si Jesus na may tuwa. Ito po ang magandang mangyayari. Ito po ang aral na itinuturo't pinahatid sa atin ng Diyos. Kapag tayo inuutusan ng Panginoon, maging madali po tayo. Maging mabilis tayo. Minsan, tayo mabilis tumanggap ng blessing. Mabilis tayo magpasalamat sa blessing. Pero kapag meron siyang pinagagawa na kinakailangan nating bumaba, napakaganda pong makita rin, nagmamadali din tayo. At tatanggapin natin siyang may tuwa. Isipin po ninyo ha, mula sa taas, si Sakeo bumaba para si Kristo mataas sa kahoy. Si Kristo na nasa taas, siyang bumaba dito sa lupa para tayong mga makasalanan makarating naman sa itaas sa langit. Kaya kung tayo po ibababa, para magawa ni Kristo yung ating pagpapala, mga kapatid, maging mabilis kayo dahil pinababa niya tayo, meron siyang nagawing mas malaking pagpapala sa buhay natin. Kaya yan po nangyari kay Sakeo. Bumaba sa Sakeo, pero nataas si Kristo. Panlima, verse 7. 19:7. At nang makita nila ito, nangagbulong-bulungan silang lahat na nangsasabi, siya'y pumasok na nanunuluyan sa isang taong makasalanan. Bulungan yung mga tao. Ha? Ang ganda-ganda nung pagtanggap ni Sakeo, excited siya, masaya siya, naging masunurin siya. Aba, nung makita ng mga tao na si Kristo nanuluyan kay Sakeo na bahay, bulong-bulungan ng mga tao. Sabi na ba, pumasok na nanuluyan sa isang taong makasalanan. Alam niyo po, ang mga tao sa labas, may mga taong hindi concern sa inyong kalagayan. They don't care about your happiness. Yung kagalakan nyo sa Panginoon, sabi nga rito, sila'y nagbulungan. Kaya nakita ko po, panlima, pinagbulungan ng mga taong hindi alam ang kaligtasan o hindi nakakaunawa ng kaligtasan. Pinagbubulungan ng mga taong hindi nakakalam ng kaligtasan. Pinagbulungan siya si Sakeo noon at ngayon, yun ang nangyari sa kanya. Pinagbulungan siya ng hindi nakakaalam ng kaligtasan. Kaya tingnan niyo po, kahit nagawin niyo tama, kaya wag niyo lulugurin ang mga tao. Don't ever do things just to please others. Wag po yun ang natin. Minsan, in a sense, pwede nating gawin ang isang bagay sa kalulugod ng ating anak. Gusto natin silang maging masaya ang ating kapatid, maging masaya ang ating asawa, magulang, sino man, boss natin, maging masaya. No problem doon. Pero kung yun ang main objective natin, pasayahin lamang sila at wala sa Panginoon, human good works ang tawag po doon. Human good works. Ang tawag po niyan sa Old Testament, honey. Ibig sabihin, meron siyang natural sweetness. Hindi po ito ang kailangan, hindi natural sweetness ang kailangan. Kinakailangan po dito yung sweetness ng Holy Spirit sa inyong buhay. Kaya kung gagawin nyo ang tama, mga kapatid, expect, kahit gawin nyo ang tama, merong hindi matutuwa sa inyo. You cannot fully satisfy the hearts of people whose heart is not one with God. Nalulugod na ang Diyos, pero yung tao, hindi pa. Nalugod na ang Panginoon pero yung tao, hindi pa. May mga tao po na mas mahirap lugurin kaysa sa Diyos. Expect that. At minsan tayo ganon. Kaya huwag tayong tumayo, mga kapatid, sa kalagayan, napahirap nating i-please. Napahirap nating pakiusapan. Napakahirap nating makaunawa. Pinagbulungan. Hindi nila noonawaan na ito'y sa ikabubuti ni Sakeo. Hindi nila tinignan na ito sa ikabubuti ng bayan. Na kung si Sakeo mabago at si Sakeo ay tumigil sa kanyang pangungulimbat sa kaba ng yamang bayan, makikinabang ang pamayanan. Makikinabang ang lahi ni Sakeo. Magiging karangalan. Pero imbis na matuwa, pinagbulungan nila dahil hindi nila alam yung kaligtasan. Na kaya nagpunta rito si Jesus para iligtas ang mga makasalanan. Yan, nagbulungan sila. Expect that, mga kapatid. Hindi lahat. God will not explain everything pag meron siyang ginagawa.
Kaya hindi po kinakailangan na minsan tayo, parang ganun din, ano, ba dumating sa ating sariling mga buhay, mga kapatid, na minsan naghahanap tayo ng paliwanag sa Diyos. Lord, bakit mo ito pinayagan? Lord, bakit marami nagkakandamay sa COVID? Lord, na marami tayong mga tanong, marami tayong mga why, at inihagis natin sa Kanya. Mga tanong natin, bakit? Kailan? Paano? Bakit ako? Bakit ngayon? Bakit ngayon pa? Bakit ito? Bakit siya pa? Ganun, marami tayong mga bakit. Pero niyo po mga kapatid, hindi kinakailangan na lahat ipapaliwanag kapag ang Diyos may ginagawa sa buhay ng tao. So don't expect na kinakailangan lahat ng tao i-explain natin ang lahat. Sapat nang nalugod ang Diyos, then continue. Kapag may mga taong bubulong-bulungan, hindi naunawaan ang ginagawa ng Diyos sa inyong buhay, hindi naunawaan ang biyaya at habag niya sa katulad ninyo na naghahanap kayo ng kanlungan ng inyong kaluluwa, ng inyong kapayapaan. So never mind. Pampito, verse 8. Si Sakeo ay natindig, sinabi sa Panginoon, narito, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibinibigay ko sa mga dukha. At kung sakalit nakasingil akong may daya sa kaninong tao, isinasauli ko ng makaapat. 4 times. Kung meron akong mga dinaya, ibabalik ko ng 4 na ulit. Kalahati ng aking kayamanan, ibibigay ko sa mga may hirap. May pagbabago agad, ano? Ang hirap nito, hindi ito madali. Hirap to. Ganoon dami ng kayamanan ito sa Sakeo. Pero yung sinabi niya, narito Panginoon, kalahati ng aking mga pag-aari, binibigay ko sa mga dukha. Sabihin, walang ganti. Expecting of no return. Kung sakalit nakasingil akong may daya, sa kanino mang tao, 4 times, 4-fold, ibabalik ko. Lagyan ng interest, ano? Ganun ang law. So, nagpasuka, ito po ang pang-7. Ang pasakop kay Kristo, hindi takot na magbago. Kapag nagpasakop kay Kristo, hindi takot magbago. At dito po nakita natin ang pagbabago sa puso, sa salita, sa isip, sa gawa ni Sakeo. Ano yung pagbabago? Talagang pambihira, maibigin to sa pera. Maibigin to sa pera. Pero ngayon, yung pera, pamimigay na sa mahihirap. Aba, bago yata ito. Ano kaya ang nainom nito? Parang ganyan, ano? Ano kaya to? Nakulam. Ano ba to? Wala sa sarili? Hindi po. Nagpasako kay Kristo. Talaga yung pagbabago, kusang loob. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin na kapag paano pastor yung naligtas pero hindi nagbabago ang buhay? Tanungin natin kung naligtas nga. Yan tatanungin natin. Totoo bang naligtas? Dahil kapag ka nagpasakop kay Kristo, hindi takot magbago. Sangayon ba kayo doon? Say amen. Kaya handa tayong pabago sa Panginoon. Say amen. Yes, handa tayong pabago. Lord, mold me. Yan ang prayer natin. Lord, use me. Lord, cleanse me. Lord, rebuke me. Lord, search me. Lord, lead me. Ganyan ang prayer natin . Hindi ka takot baguhin. Talagang naroon na yung pagbabago. At nakita natin, siyempre, pag nagpasakop ni Kristo, hindi na takot magbago. Panghuli. Wala pa tayong, panghuli na. Verse 9. Verse 10. At sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon ang pagkaligtas, sapagkat siya anak din naman ni Abraham. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Kung hindi siya bumaba ng puno ng sikamoro, at sinabi niyang, Lord, hindi, gusto lang kitang makita. Hindi kita gustong makasama. Gusto kitang makita, pero hindi kita gustong makasama. Oo. Gusto kong usyoso,
pero ayaw ko na ako ay magbago. Aba, malaki kita ko rito eh. Sasawayin mo ako, aayusin mo ang lahat sa buhay ko, pakikiaman mo lahat sa buhay ko, ayaw ko. Ayan, dito ba? May mga tao po na ayaw pakialaman ang kanilang buhay. Pero ito po ang nakita natin. Nagpasakop kay Kristo, hindi takot mabago. And then, verse 9, sabi ng Panginoon, dumating sa bahay na ito. Ano yan? Sabi niya, dumating sa bahay na ito ngayon ang pagkaligtas, sapagkat siya anak din naman ni Abraham. Dumating sa bahay na ito ngayon ang pagkaligtas. Kaya, malakas pa si Sakeo, first time, na ang Panginoon tumuloy sa bahay niya. First time silang nagharap, hindi pa sila nakikita eh. This is the first time na nagkaroon sila ng close encounter, kumbaga. Face to face with the Savior. Face to face with the Lord. And then sabi niya ang kanyang pagsisisi at ang kanyang pagtitiwala agad sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, dumating sa bahay na ito ngayon ang pagkaligtas. Maminamahal, hindi kinakailangan na ang buhay ay magwakas. Hindi kinakailangang hintayin na ang buhay ay magwakas bago malaman kung tayo ay ligtas. Narito po, yan ang panghuli. Ang buhay ay hindi pa nagwawakas, ngunit si Sakeo ay naligtas. Walang bautismo. Hindi niya nasunod ang 10 Commandments. Manlalapag din to. Hindi siya maganda reputasyon. Wala siyang tinitiis na pagtatapat. Kasasabi pa lang niya, Panginoon, yung aking kayamanan. In-express pa lang niya yung repentant heart. In-express pa lang niya yung repentant heart. Sinabi pa lang niya kung anong laman ng kanyang puso, anong balak niya, ano nasa isipan niya. Dahil nakilala niya na nga si Kristo. Sa tuwa niya, nananggap niya si Jesus. Sabi ni Jesus, dumating sa bahay mo ngayon ang pagkaligtas. Kaya mga minamahal, nagpapasalamat tayo na pwedeng ang Panginoong Hesus, dalahin natin kung kani-kaninong tao, dalahin natin sa iba't ibang bahay, at ang kaligtasan pwedeng maganap sa bahay nila nung araw na yun. Kaya pag uwi nyo sa inyong bahay, magpatugtog kayo ng Christian music. Na mensahe ay si Jesus, huwag Christian rock. Pumili kayo ng good Christian music. Magtanong-tanong kayo kung sino ano bang istasyon? Pagka worldly na pitutugtog, ilipat nyo na. Why? Alam niyo po, ang problem ng nakikinig ng mga worldly music, walang masama minsan ginagamit natin yung mga music na meron tayong makahulugan, bakit natin ginagamit. Pero kung ginagamit natin itong pang-aliw, ginagamit natin itong in-appreciate natin, at itong music na ito, ang love, nai-love tayo sa ganitong musika, it tells something about our soul. Para tayong si Lot ang nangyayari. Nang sila ay maghihiwalay ni Abraham, sabi niya, Lot, maghihiwalay tayo, nag-aaway yung mga trabahador natin. Masikip na tayo sa lupain. Pumili ka, ito sa ating unahan ng lupain. Kung kakanan ka, kaliwa ako. Kung kakaliwa ka, kakanan ako. Si Lot, una pinapili ni Abraham, sabi niya, sige Lot, pamangkin, ikaw na ang pumili. Umuna ka na, kung kakanan ka, kakaliwa ako. Yan po ang kagandahan ng mature na mananampalataya. Hindi nakikipag-agawan. Sige, mauna ka. Go, pumili ka. Hindi niya ibig makalamang, hindi niya pwedeng lamangan yung kanyang pamangkin. Sabi niya, maluwag ang lupain. Pumili ka. Kung kakanan ka, kakaliwa ako. Kung kakaliwa ka, kakanan ako. So ikaw na ang unang pumili. At pumili si Lot, sabi ng Bible. Tignan ni Lot. Yung kapatagan na ganyan. Sabi niya, naalala ko, parang Egypt to Parang kagaya to ng Egypt At yun ang pinili niya. Yung itsura ng Egypt. Bakit po? Yun ang worldliness Egypt is the top of the world. Kaya nung tumingin si Lot, mata ng makamundong pananaw ang kanyang paraan ng pagpili. Sabi niya, dito ako. Sa kapatagan. Tinignan ang kapatagan na gano'n. Hindi niya alam, ang mata ng Diyos nakatingin sa kabundukan. Actually, wala sa kapatagan at sa kabundukan. Kung nasaan yung pusong tapat, andun ang pagpapala ng Diyos. So, ang buhay ay hindi pa nagwakas, ngunit si Sakeo ay naligtas. Yan si Sakeo noon at ngayon. So siya naligtas na, iba na ang buhay ni Sakeo. Si Jesus ay hindi lamang taong gusto niyang makita
Si Jesus ay naging bahagi na ng buhay niya. Si Jesus ang naging buhay niya. Christ is my life. So mga kapatid, wag lamang po si Jesus parang bibigyan yung schedule na wag po natin gawin na si Jesus parang, oh Lord, meron kang, I will give you 3 hours. Parang gano'n. I'll give you 3 hours. May halong yabang pa yun. Lord, I'll give you 3 hours. Hindi kita isisiro, Panginoon. May 3 hours ka sa akin. I give time sa iyo. May harong yabang na yon. Parang tayo nung una nang hindi pa tayo ligtas. Pagka nabigay tayo sa simbahan, kadalasan, kung ano yung kasya sa tenga, kung ano yung barya sa bulsa, yun ang ilalagay natin sa ambagan. Pag naglagay ka ng papel, naglagay ka ng halimbawa, 5 pesos, o kaya sabihin mo ng 50 pesos. Pag naglagay ka ng 50 pesos, pambihira, ang dibdib ang taas. Parang, Lord, kita mo naman. Parang ganon. Nung tayo maligtas, nabago ang isipan natin. Hindi pala ganon ang pagkakaloob. Hindi pala ganon ang pagkakaloob. Talagang, ang pagkakaloob pala sa gana. Ang pagkakaloob pala mula sa pag-ibig. Ang pagkakaloob pala ginagawa mo yung best. Ang pagkakaloob pala ginagawa sa pananampalataya. Ang pagkakaloob pala ginagawang may pasasalamat. Ang pagkakaloob pala kinikilalang ikaw ang may-ari ng lahat at anumang meron ako'y galing din sa iyo. Ang ibibigay ko'y galing din sa iyo. Sino ba ako para magbigay sa iyo? Wala naman ako dito. Pati nga ako'y iyo. Amen? Wala. Kaya, Lord, I'm happy. I'm alive. So appreciate life, mga kapatid. Bawat oras, bawat segundo, yung nabasa ko kanina, sabi niya, God gave you, ayan, ewan ko, mabasa ko uli yun. Wala, hindi ko na makita. Teka. Tingnan ko kung napicturean ko. Hindi. Hindi ko napicturean. Pero sabi niya, kwentahin nyo nga, sa loob ng maghapon, ilang segundo meron? Nantahin nga natin. Pakikwenta nyo nga dyan. How many seconds in one day? So 24 hours times 60. Tama ba? Ilan po? Tama ba yun? Tama ba yung kwenta na yun? 24 hours times 60. Sabi mo akin dito. Teka hindi. Tama ba yun? 24 times 60. Yung ba ang tamang kwenta? Hindi. Minutes lang yun, So, 3,600 times 60 seconds. Kasi in 1 minute, 6 seconds. So, 3,600 times 60 pa. Times 60. That's, tama ba? 216,000. Tama? 216,000 seconds. Yan. Nakita ko lang sa kanina. Sabi niya, in one day, you have 216,000 seconds. Spend 1 second to say, Lord, thank you. Just spend 1 second to say thank you. Alam niyo po, sa mundo, lumilipas ang maghapon, lumilipas ang linggo, lumilipas ang isang buwan, lumipas ang 1 taon. Walang nabanggit. Salamat po sa iyo. Sa mga Kristiyano, madalas tayong magpasalamat sa Diyos. Why? Binago tayo Amen? Si Zaccheo noon at ngayon. Ikaw, noon at saka ngayon. Laki ng pagbabago. Maraming Diyos, maraming salamat po. Natutunan naming bumaba sa mataas naming kalagayan. Minsan mataas po ang tingin namin sa aming sarili. Dahil ang aming talents, skills, abilities, achievements, records, credentials, recognitions, and so on. Mataas ang aming pride dahil marami nag-appreciate. Marami kami may pagmamalaki kagaya ni Apostle Paul, Saulo bilang Pariseo. Maaring kami ang tumutulong sa aming pamilya. Maaring kami nagbibayad ng kuryente. Maaring kami umuupa halos kami na ang breadwinner ng aming family. And we feel we are on top. Ano man po, na dapat kaming bumaba upang ikaw ang mataas. Upang makilala namin
Makatagpo namin ang aming Panginoong Hesukristo. At kami lalong magkalapit. Nawa, gaya ng sabi ng Panginoon, tutuloy ako sa bahay mo. Bumaba ka, sasama ako sa bahay niyo. Napakaganda po ng bawat pamilya, kasama nila ang Panginoon. Aanihin namin, Panginoon, ang maliwanag na ilaw sa bahay. Ang malamot na higaan, ang masarap na pagkain, ang maraming pera. Aanihin namin ang malaking garahe na mayroong 4 na sasakyan. Aanihin namin, Panginoon, ang malaking sukat ng lupa ng aming tinitirahan kung hindi ka namin kasama sa aming bahay. Dahil hindi kami gustong bumaba. Masyadong mataas ang bundok ng aming galit. Masyadong mataas ang bundok ng aming yabang. Masyadong mataas ang bundok ng aming pride. Umakyat kami sa puno ng tugatog ng kayabangan at pagmamalaki, pagmamataas. Kung hindi kami bababa, hindi kami tatapuin ni Jesus. At hindi siya makakatuloy sa aming bahay. Kaya Panginoon, tungan niyo po kami. Sa buhay ni Zaccheo, makita po namin kung paano si Jesus tumutuloy sa tahanan ng bawat isa. We need to calm down. We need to calm down. Maraming salamat po, O Diyos, sa habag mo sa amin. Maraming ulit, umakyat kami sa puno. Naging mataas ang aming kalagayan kaysa sa iyo. Ang tingin namin parang mas mataas kami sa iyo. Nakatingin kami sa ibaba. Parang ikaw ang nakatingala sa amin. Ginawa mo magpakababa at tinatawag mo kaming magpakababa din naman. Panginoon, maraming salamat sa lesson ng buhay ni Zaccheo. Dalangin namin, makasama ka namin sa aming kanya-kanyang bahay. Kasama ka sa usapan, kasama ka sa pagpaplano, kasama ka sa pagharap ng mga suliranin. Kasama ka sa mga lungkutan. Kasama ka sa mga tagumpay. Kasama ka sa lahat ng bagay. Hindi ka pwedeng mawala sa aming bahay. Nawa maging kaluguran mo na manatili sa aming kanya-kanyang tahanan dahil nadidinig mo may galang ang pagsasalita. May pagmamahal sa isa't isa. Naroon ang pagpapatawaran, pag-uunawaan. Ang salita ni Kristo ay mahalaga at siyang patakran ng bawat puso. At ang kaluwalhatian Diyos, ang laging goal ng bawat isa, maluwalhati natin ang Panginoon. Mga anak, maluwalhati natin ang Panginoon, minamahal kong asawa. Nawa ikaw ay lagi naming kasama sa aming tahanan. I-bless niyo po ang bawat isa, O Diyos. Ano man ang hindi mo kinalulugdan sa aming kanya-kanyang tahanan, tulungan niyo po kami ang aming iwan. Ipasakop, isuko sa iyo ang lahat. Kung meron kami mga panooring marurumi, kung meron kaming mga musikang marurumi, kung meron kaming mga gawaing marurumi, hindi matutuwa ang Diyos na manahan sa aming bahay. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Lord. Maging mahalaga ka. Lahat na makalulugod sa iyo, nawa yun ang makita mo sa aming bahay. Patawarin niyo po kami sa mga pagkukulang at ang paalala ito at ang mensahe ng iyong salita maging mahalaga sa bawat isa. Langin namin ang lahat sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Habang nakatungo po, bawat isa, habang nakapit, aside by the eyes closed, you pray. You talk to God. Kayo po nakakalam ng inyong sarili. Lord, natatakot ako pag tumuloy ka sa bahay. Madidiscovery mo na hindi ako nagbabasa ng Bible. Madidiscovery mo pati mga ruming panoorin, ini-enjoy ko. Madidiscovery mo makasanlibutan ang musika na kinahihiligan ko. Madidiscovery mo, hindi ako matulungin sa aking kapatid. Hindi ako matulungin, maalalahanin sa aking magulang.
Makikita mo, Panginoon, ang aking mga kahinaan, ang aking mga lihim. Si Sakeo, he didn't care. Anong makita ni Jesus sa kanyang bahay at sa kanyang buhay? Siya'y nagmadali, siya'y bumaba, tinanggap niya si Jesus, pinatuloy niya ng may kagalakan. Nawa, Lord, ito maging kwento ng aming buhay. Nasa aming bahay ka at kami masaya na naroon ka. Dalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen, amen. Tayo po tumayong lahat. Tayo po ay umawit. Amen. Awitin po natin yung give thanks. Magpasalamat tayo sa Panginoon dahil tayo ay kanyang tinagpo sa ating puno ng sikamoro. At siya'y tumuloy sa ating bahay. Awitin natin yung give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Amen. Let us spend a few minutes. Say, Lord, thank you. You changed my life. You saved my soul. And now, You changed the let course the weak say, of my eternal I am destiny. strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Di man kayo maintindihan ng inyong kapwa. Keep on. Tuloy lang tayo sa Panginoon. Amen, amen. Tayo po magpasalamat sa Panginoon. Magtipon po tayo ng mga kaloob. Brother Ulysses, pasalamatan mo yung ating mga kaloob at ipag-pray ang ating mga kapatid. Tayo po'y manalangin. Pagilang Panginoon, maraming salamat po muli sa inyo pong mga mensahe. Salamat po tunay na ang katapatan niyo po ay hindi nagbabago. Yes, thank you, Lord. Salamat po sa dakilang kaligtasan na inyo pong pinagkaloob sa bawat isa. Amen. Salamat dahil alam niyo po, Panginoon, kung sino ang bawat isa po sa amin. Salamat sa simpleng kaligtasan na inyo pong pinaunawa po sa amin. Amen. Di niyo pinahirapan ang bawat isa po sa amin. Lalo sa katulad ko, Panginoon, purihin po kayo. Dahil kung pinahirapan niyo, Panginoon, malamang hindi ko po maunawaan ang kaligtasan ito. Ngunit salamat, dakila ang inyong pagmamahal Yes, Lord. sa bawat isa po sa amin. Amen. Hindi niyo tinignan kung ano po ang uri ng aming mga pagkatao. Hindi ang dugo ninyo, ang buhay ninyo, ang pinagkaloob niyo sa krus ng Kalbaryo para sa aming mga kapatawaran. Amen. Purihin po kayo. Maitaas po namin kayo lagi sa aming buhay. Maibaba po kami. Kayo po ang siya pong dapat na tumanggap ng lahat ng kapurihan. Sa hapong ito, Panginoon, maraming salamat sa inyo pong pinagkaloob ng blessing. Ito nga po inyo pong basbasan. Magamit po muli, Panginoon, sa inyo pong dakilang gawain. Amen. Ang bawat isa po sa amin, Panginoon, ay inyo pong patuloy na patnubayan sa linggong darating na ito, Panginoon, ang mga gawain na inyo pong pinagkaloob sa amin ay naway magampanan po namin ang ayon sa inyong kalooban. Amen. Dalangin po namin lahat, Panginoon, ang
mga kahinaan namin na kayo po magpalakas po sa amin. Dalangin din po namin, Panginoon, ang aming pong pag-iwahiwalay, ingatan po ang bawat isa. Amen. At ang mga may sakit, pagalingin po, Panginoon, at ang mga nanghihina ay palakasin. Salamat po sa inyong pastor na inyong pong pinagloob sa amin upang bigyan ng inyong pong dakilang mensahe. Hindi po lahat, Panginoon, ay nangangaral ng inyong banal na salita. Salamat po kay Pastor Conway. Patuloy niyo po siyang gabayan, gamitin, Panginoon, o Banal na Espiritu, bigyan siya ng malakas na pangangatawan at biyayang nagmumula po sa inyo. Muli po, Panginoon, ito po yung aming panalangin. Pasalamat sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. 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 Purihin po ang Panginoon. Sing with me, His name above all names shall stand, exalted more and more. God the Father's own right hand, where angels host adore. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Amen. Purihin po ang Panginoon. Okay po. So maraming salamat po. Next Sunday, next Wednesday, sino naka-schedule mag-preach next Wednesday? Meron ba? Naka-schedule mag-preach next Wednesday? Okay po. Next Sunday ng hapon, ang magpipreach ay si Brother Maverick. Brother Mab. Preach on, Brad. Alam nyo, ang gawa ng Diyos, minsan hindi natin masukat eh. Wala namang pinipili ang Panginoon. Kaya, so kung kayo po ay naka-schedule, teka July tayo. Ano ba ngayon? July 12. Supposed to be si Mabik ngayong hapon eh. Ilipat ko next Sunday siya. Next Sunday. 19, kapatid, Brother Mab. And then, kinokontak po ako.